Alright, magandang araw ho sa inyo dyan mga nanonood, no? So itong video na to ay ipapatungkol ko to or i-address or aking i-aalay, no? Para sa mga manonood ko dyan na mukhang marami kayo, no? Na hindi taga Davao, na gusto nyong pumunta rito at magbabalak na bubisita man lang, no? So city tour. So kapag ka nasa Davao City kayo, ano bang mga pwedeng mapuntahan, gagawin dito? Para kahit pa naman lang ay magiging meaningful ang inyong pagbisita sa aming mahal na syudad na Davao City, na kung tawagin ng ilan or ng marami na Duterte Country. So ito yung isa sa dapat nyong puntahan. Nabanggit ko na kagabi kahapon yung Rojas Avenue or Rojas Night Market sa gabi. Sobrang daming tao, maganda doon, mga pagkain. Tapos pangalawa, yung City Hall of Davao, yung pinaka-humble homes ng ating mga Duterte family. Diyan sila nag-opisina si Tatay Digong, BP Sara Duterte as mayor, tsaka si Mayor Basti Duterte, no? So tatlong mayor yon dyan ang nagtatrabaho sa aming bulgwagan ng panglungsod na, tama ba yun? Sa Mayor's Office or City Hall of Davao, bulwagan ng Davao, tama ba? Okay, so itong pangatlo na recommended ko, na nabanggit ko rin kahapon, ito nga yung CM Recto Street. Ito ho yung CM Recto, ito yung CM Recto Street, CM Recto Street representing, so ito yan. So, isa to sa mga recommended ko na activities na gagawin nyo dito. Anong activities ba yon? Siyempre maglalakad ka lang, moral doon sa pinakadulo niyan. Puntahan natin yan, ha, doon tayo magsisimula na biyahe or maglakad, ganyan. San Pedro Street corner CM Recto, kasi yung dalawang kalye na yan, San Pedro and itong CM Recto, ay mga pawang, walang mga overhead wires na may kita. Kita nyo yan, di ba? Sama kuryente ho dito na nagpapagana sa mga pailaw, nagpapagana, or yung kuryente na nagsusupply ng enerhiya para sa mga establishments na may kita ho natin along the way. Lahat ho yan ay nakabaon sa lupa. Underground cabling system, kita nyo yan. Yan, mga kuryente yan ng saan pa ba? Yan sila, naka-install, ha, yun. So, Smart, Globe, Sun Cellular, lahat ng mga telecommunications ay nakikipagtulungan sa aming City Government of Davao. Nakikipag-isa sila or nakikipag-cooperate, no? Para maisakatiparan ang pangarap ng mga Duterte sa Davao City na gawin itong world-class city. So, paano maging world-class city? So, yun ang sinimulan nila sa paglinis sa syudad, literal, no, sa mga basura. Tapos pangalawa, yun, tanggalin din ang mga overhead wires, yung mga gawad ng kuryente, nang sa ganon ay maaliwalas tignan, malinis, di ba? So kung nagawa ng Davao City na magkaroon kami ng underground cabling system, magawa nyo rin siguro sa mga lugar po ninyo. Walang imposible. O ano bang pinakaiba ng mayor namin sa mayor ninyo? O, baka kurakot yung mayor ninyo, kaya yung imbes na budget, pondo, panggastos sa pagpapabaon nung mga gawad ng kuryente, yung gastos para doon or yung funds para doon ay pinambubulsa ng inyong mga buwakang inang mga kurakot niyo, mga politician, no? So dito sa Davao City nagagawa namin yun dahil sa talagang honest to goodness, no? At talagang tunay na serbisyo publiko talaga ang inaatupag nitong mga Duterte family. No corruption, walang ganun, no? Kaya kita nyo, pati yung mga street sweepers namin dito, ganadong-ganado sila magwawalis ng aming kalsada early as alas 2 ang umaga. Kasi yung kanilang mga sahod hindi delay. Hindi delay kasi may budget talaga, may pera nakalaan. Hindi ginagamit, hindi binubulusan ng mga politician. Okay, ito na yung pinaka-intersection na sinasabi ko sa inyo, no? CM Recto, underground cabling system. San Pedro Street, underground cabling system din ang kalye na to, no? So, ang ganda. Tingnan, di ba, wala kayong makitang overhead wires. Lahat yan nakabaon sa ilalim ng lupa, naka-underground cabling system. So meron pang event, no? May mga sumasayaw pa doon, no? May mga nagpe-perform pa doon sa may stage. Okay, so from here, ito yung perspective natin, ha? So ano bang mga activities na pwede nyong gawin as dayo sa Davao City, as first time sa Davao City? So na nga, bali, picture taking kayo sa City Hall of Davao. Dalawa yan, ha, Mayor's Office. Ito yung sangguniang panglungsod. Ulitin ko, kung hindi nyo maabutan si Mayor Basti Duterte sa kanyang opisina para makapag-picture taking kayo, or hindi sila available, like marami silang ginagawa, busy, so hindi kayo papayagan ng mga gwardya, ibig sabihin ho nun, respect na lang ho natin, no? Kasi meron din silang ibang inaatupag, ganun.
Tapos, pero nagpapapicture yung mga yan. Basta hindi lang talaga busy, sa totoo lang. Ano yan sila, mababait yan. At ito naman si Rigo Duterte. Kung hindi kayo, failure kayo kay kaya Mayor Basti Duterte, pwede kayo kay Vice Mayor Rigo Duterte. Apo din yun ni Tatay Digong, matalinong bata din yun, magaling. So, singit ko lang, isa sa kanya mga advocacy nitong si Vice Mayor Rigo Duterte ay tanggalin ang mga informal settlers, no? Ganon. So, siyempre kung paano gagawin yun, maraming paraan. Siyempre, pera talaga, kailangan hanapan ng budget pondo. May mga allotment talaga dapat yan. So, matalinong bata din yan si Rigo Duterte. Tsaka yung mag-speech sila talagang may lalim. Mayroon talagang sincerity. The way sila magsalita. Hindi scripted, hindi memorized. So, yan sangguniang panglungsod. Diyan sila nagtatrabaho. Yan kita mo yan, yung gusali na yan. Yan yung opisina ni Vice Mayor Rigo Duterte. The third, the second, basta siya. Name after Tatay Digong. Anak ni Kong Pulong. So, gano'n na lang ha. So, kung hindi kayo papala rin sa pagkipag-picture taking kay Mayor Basti sa Mayor's Office, pwede na kayo dito kay Vice Mayor Duterte ulit sa Sangguniang Panglungsod. So, ngayon, yun na yun. Maglalakad na tayo dito sa may Siem Recto Street. Kasi sa tatlong kalye dito sa Davao City na underground cabling system, yun na nga yung Siem Recto, San Pedro, San Pedro Street, tsaka Ramon Magsaysay Avenue. So, ang may pinakamahaba at pinakamalaking portion talaga na wala talagang wiring sa makikita ay itong Siem Recto. Kasi ang San Pedro Street, sa unahan kasi niyan, may mga wirings pa. Yan So I think nasa mga 95% lang ng San Pedro Street ang mayroong underground cabling system. Yung 5%, mayroon pa tayong makikitang mga overhead wires, nakasabit. So sa naman, Ramon Magsaysay Avenue, kalahati lang ng kalye ay underground cabling, kalahati ay meron pang mga salasalabit na mga wires. Kaya ito yung talagang rekomendasyon, no? Na subukan yung pasyalan activity, no? Dagdag niya sa inyong activity, walking lang, no? So from City Hall papuntang Rojas Night Market. So napakalapit lang nito. Walking distance. So, pero itong senaryo na to dito na kung saan may mga tao marami sa kalye ng Siem Recto, ngayon lang to kasi merong kaming event dito na banda, Dasig. Yun po yung mga drum and lyre choir, mga gano'n, no? Na competition. So, yan, open category. Santo Niño National High School Harmonic Drum and Bell Corps. So, yan. No? So, congratulations, nanalo yan sila. Di ko alam kung first place pa. So, tayo ha? Larga na tayo. Yan hindi yan sila daily or hindi yan regular na. Hindi to usually na view ng Davao City sa Siem Recto Street ng Davao City. Ngayon lang yan, kasi nga may event. So itong kalye na to ng Siem Recto ay one-way street. Ibig sabihin, ang laging ruta nito ay papunta dun. Papuntang north side or north direction. So ang dulo nito ay intersection ng Ramon Magsaysay and JP Laurel. Diba, linis tignan, ang ganda, no? Pag walang mga salasalabit na mga wirings. So mapagabi man o araw, maganda talaga siya tignan. Sa gabi naman, like siguro paglagpas ng mga alas 9, hindi na to masyadong maliwanag sa lugar. Ibig sabihin, marami na mga nagto-turn off ng mga lightings, no? For example, mga offices, no? In mga grocery stores, offices, mga establishments, no? In particular. So marami mga establishment dito na nagsasarado by 8 PM, 9 PM kasi nga wala nang office. So hindi na office hours. So what's the purpose? Para mag-turn on pa sila ng kanilang mga pailaw sa labas. Although hindi naman lahat ng mga establishment na ay nag-o-off ng ilaw. Kasi may iba naman, for example, LBC, hindi naman sila nagsasarado ng ilaw kahit pa sila ay hindi 24 hours in service. So syempre for promotion, no? So pag napunta kayo dito na ibang oras,
ibang oras, tapos ang oras ay nasa mga, yan na nga, alas 9, ibang araw. Ngayon medyo marami pang mga natuturn on ng mga ilaw kasi ano nga, Pasko din o magpapasko. So December, kaya marami yung ano, magtatagal yung ano, yung kailang operation. Tsaka meron din kami dito ano, yan o, yung kita mo yan, hindi masyadong maliwanag yung ano, malinaw yung detalye. Parol yan, oh, Christmas lantern, yan ang mga nakasabit sa gilid. So nagdadagdag siya ng liwanag ngayon. Kasi just in case pupunta kayo ng Davao City by the month of January, February, ganyan, and March 16, araw ng Davao ha, o kapanganakan, chartered city or ginawang syudad ang Davao City by March 16. Kaya pwede rin puntahan ang Davao City sa mga ganyang pagkakataon kasi may mga parada, may mga parada Davao kami. Tapos August naman ang pinaka-the best na season na pumunta ng Davao City kasi meron kaming Kadayawan Festival. Yan na nga, may mga flower float parade. Kaso nga lang, dahil sa climate change, I don't know kung anong rason na wala kaming harvest nung nagdaang August, no? So tahimik ang mga taga Davao, hindi kami masyadong happy kasi nga walang durian. At maliban doon, siyempre wala si Tatay Digong sa Davao, so nakalungkot din isipin. Pero ganun talaga, no? So sa prutas kasi dapat season yan eh, Kadayawan. Kadayawan Festival, from the word Kadayawan means good. Madayaw, good. Kadayawan is goodness, so di ba? Goodness of the, what's the goodness of Davao City? So it's all about fruits and mga bearing trees and basta mga fruits and vegetables, basta ganyan, no? And celebrating the 11 tribes in the 11 tribes of Davao. So we have 5 indigenous tribes and we have 7 Muslim tribes. Tama ba? Muslim tribes. So ito na yung dodo. Ito na yung ito na yung Rojas Night Market. Mag-alas 12 na pero andyan pa rin sila. Kasi medyo late silang nag-open kanina, alas 6:30 yata, mga alas 6:30. Kasi ang normal this ho dito pag walang event na yun nga parada, Dasig Banda Parada, nag-o-open sila around mga 5:30 to 6 PM. So ito na yun ha, night market. So tinanggal na yung mga barrier, ibig sabihin pauwi na, magsialisa na yung mga natitinda. So ito na yun ha, yan yung magiging activity ho ninyo. So maglalakad kayo from City Hall, punta kayo City Hall of Davao, picture taking kayo kay Mayor Baste kung office hour pa. Tapos punta rin kayo ng, ayun na nga, ito na, punta kayo ng Rojas Night Market via CM Recto. Diba, garating na no? Wala kang makikita mga overhead wires. Galing. So sa unahan nito, yun na yung may Jollibee, intersection siya ng, may intersection dyan, papuntang Ramon Magsaysay Avenue, papuntang GP Laurel Avenue sa may Gaisano Mall of Davao. Tapos dito naman na area, mayroong Jollibee. Likod lang itong mataas na gusali, Jollibee. Tapos yung intersection na yan, yun. Yun na yung dulo ng CM Recto. Tapos pag diretso ka naman pa right side ka naman dito ay Ramon Magsaysay Avenue. Wala rin kayo makikita mga overhead wires kasi nakabaon na rin, no? Underground cabling system na rin ang kalye. Pero yun nga lang, 50%, kalahati pa lang ng portion. Hindi pa talaga siya nabuo na kalye, no? Hindi pa siya 100% na underground cabling system. May naiwan pang portion. Diba? Ganda, no? Night market yan. Pero syempre dahil mag-alas 12 na, yung pailaw doon sa may park tinanggal na. Centennial Park yata tawag dyan. Basta dito sa Davao City ang dami na may mga park na. Meron kami Centennial Park, Candelaria Park, Botanical Park. Basta we have 30 plus na siguro na mga parks dito sa Davao City na pwede mapasyalan. Mga public pa lang yun na hindi pa kasama yung mga private owned parks kagaya ng Davao Global Township, Ashuela Cove, Seaside Promenade. So what if na, what more kung isama pa namin yun, no? So siguro 40 piraso na. So wala na, pauwi na sila, saraduhan na. So ito yun ha, maganda dito talaga, masaya. Iba yung ambience, iba yung vibe. Tas malinis, hindi amoy kanal, hindi amoy burak, unlike sa ibang mga night market na napuntahan ko dito sa Pilipinas. No need to name drop, basta marami-rami na talagang amoy kanal, amoy patay na daga.
basta amoy burak, basta amoy basura. So dito sa Davao City, talagang malinis yan. Stricto ang Davao City pagdating sa sanitation sa mga restaurant ng mga negosyo. Ganyan. So that would be all. Thank you for watching. I have to say bye-bye. Right here at Davao City, Rojas Night Market. Naglakad tayo from City Hall of Davao via si Emerito Street Underground Cabling System. Ang ganda tignan. So, you know, Marco Polo Hotel, the first ever 5-star hotel in the island of Mindanao. Ateneo de Davao University, Vivaldi Residences. So that would be all. Thank you for watching. Have a great day ahead and see you sa aking mga susunod na mga video. Sana nagustuhan ho ninyo itong ating ginawang information na vlog. Sana na-inform na kayo.